Mula kay Maharlika TV mga kapatid, Chinese Navy hinamon ng destroyer ng Japan. US dikit sa Pilipinas mga kapatid. Ito ang title ng video panonoorin natin. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Yan. Ito po yung mula kay Maharlika TV. Yan, Chinese Navy hinamon ng destroyer ng Japan. No, US dikit sa Pilipinas. To sa tayo ay manonood, magbibigay ng reaksyon, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga tol. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Maharlika TV. Nakalagay po ang link ng video panonoorin natin sa ibaba. Pwede mo siyang panoorin mag-isa nang walang nagre-reaksyon tulad nito. Pero sa ngayon, pwede mo ako samahan, pwede mo ako sabayan, magbigay ng reaksyon at komento sa pamamagitan ng comment section sa ibaba. Alright, samahan mo ako mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Eto na mga kapatid, destroyer ng Japan nag-iisang sumugod at talagang mapangahas na pinasok ang Taiwan Strait sa kabila ng maigting na presensya ng Chinese Navy sa lugar. Hindi ko alam kung kailan nangyari to, no? Pero latest man to o nakaraan na mga kapatid, bigyan pa rin natin to ng reaksyon. Kasi ang binibigyan naman natin dito ng reaksyon yung kaganapan yung nangyari. Posibleng ito yung nangyari na sa nakaraan pero hindi natin alam. So ito, malalaman na natin ngayon. Ano kaya ang tunay na pakay ng warship na ito? Bumaliktad na kaya ang sitwasyon at ang Japan na mismo ang naghahamon sa China ng isang digmaan? Hindi pa rin nagtatapos ang tumitinding tensyon dahil ang malawak na puwersa ng US, Australia at UK pinadala na sa mismong South China Sea. Ano ang dahilan ng kanilang pagsasanib puwersa? Hudyat na ba ito na dapat na tayong maghanda sa isa na namang malawakang digmaan? Samantala, Actually, ngayon nga nagsisimula na yung gere, no, sa pamamagitan ng trade war. tuloy pa rin ang paghinto ng Amerika sa kanilang foreign military assistance. Ngunit ang Pilipinas ay exempted na rito. Nangangahulugan ito na patuloy pa rin makakatanggap ang bansa ng security assistance mula sa US. Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Maliban mga kapatid sa panggugulo ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, pinapalakas din ng mga ito ang kanilang mga military activity sa paligid ng Sakishima Island sa katimugang dulo ng Japanese archipelago at iba pang mga lugar. Dahil dito, isang matinding mensahe ang pinaabot ng Japan kung saan mapangahas na pinadala ng bansa ang nag-iisang destroyer na mula sa kanilang Maritime Self-Defense Force. At ngayon mga tol, napag-alaman natin sa mga balita ngayon, di ba nga ang China ay pinangangambahan na magpapatupad ng air defense zone, no, identification zone sa Philippine airspace, no? Ang gusto ng China mangyari, makontrol nila lahat ng mga eroplanong daraan, no, kasama na rito sa West Philippine Sea mga tol, na tila baga sila ang may-ari ng himpapawid dahil nga ginawa na daw nila to sa East China Sea na kung saan yun ay parte ng exclusive economic zone ng Korea at saka ng Japan, no? Kinokontrol nila mga tol yung himpapawid, pati yung mga eroplano. Kailangan na kumbaga parang magpakilala sa kanila, sabihin kung anong pakay, kung saan papunta, kung saan nanggaling, 'di ba? Kinokontrol nila mga tol. Kaya nga masasabi natin etong China talaga parang punot dulo talaga ng mga kaguluhan dito Sa isang solo na paglalakbay sa Taiwan Strait. Ang hakbang na ito ng Japan ay isang political message sa China na may layuning labanan ang lumalawak na presensya ng militar ng China sa paligid ng katimugang tubig ng Japan. Ang nag-iisang destroyer ay mula sa Akizuki-class destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Naglayag ito mula sa Hilaga patungong timog sa isang misyon na inaprubahan ni Prime Minister Shigeru Ishida. Ang destroyer na ito ay dati nang lumahok sa isang magkasanib na military exercise kasama ang Amerika, Australia at Pilipinas sa South China Sea, pati na rin sa iba pang mga aktibidad. Ang Akizuki ang pangalawang barko ng MSDF na dumaan sa Taiwan Strait, pangalawa sa Sazanami na naipadala ng dating Prime Minister na si Kishida kasama ang mga barko ng Australia at New Zealand. Matapos ang matagumpay na paglalayag ng destroyer ng Japan sa nasabing strait,
Sinabi ng Prime Minister na muli silang magpapadala ng barkong pandigma sa lugar kung magpapatuloy at talagang hindi titigil ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa paligid ng Japan. Ang Taiwan Strait na naghihiwalay sa Taiwan at China ay tinuturing ng Estados Unidos at iba pang mga bansa bilang international waters. Ngunit hindi sumang-ayon ang China at tinututulan ng presensya ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos at iba pang bansa na dumaan sa nasabing strait. Pero nang suyurin ito ng destroyer ng Japan, tameme at walang nagawa ang China. Partida pa ito dahil wala itong kasamang kahit anumang escort. Lagi naman ganyan ng China eh. Hindi ang ambisyon ng China na makuha ang kabuuan ng South China Sea. Talagang ginagamit nila ang lakas at kapangyarihan ng kanilang militar upang gipitin ang mga kalapit na bansa. Hindi naman nagpatinag ang Japan at sa tulong na rin ng mga kaalyadong bansa. Sama-sama nilang pinipigilan at hinahamon ang agresibong mga aksyon ng China. Noong Sabado, isang magkasanib na pagsasanay militar ang isinagawa ng Ground Self-Defense Force ng Japan, US Marine Corps at iba pang mga puwersa sa Blue Beach Training Field ng US Military sa Kin, Okinawa Prefecture. Ang pagsasanay na bahagi ng Iron Fist exercises na ginanap sa Kyushu at Okinawa ay nagsimula ng isang paglanding mula sa impapawid at dagat sa isang malalayong isla na kunwari okupado ng mga puwersa ng kalaban. Isinagawa ang pagsasanay sa gitna ng lumalaking presensya ng militar ng China sa Indo-Pacific region na may layuning palakasin ang kakayahan ng dalawang bansa sa pagtugon sa agarang pagdepensa sa mga malalayong isla ng Japan. Ang nasabing exercise ay nilahukan ng kabuang halos 4,000 mga sundalo, kabilang ang mula sa Maritime Self-Defense Force at US Navy. Sa simulated landing, inilunsad ng mga sundalo ang mga rubber raft at amphibious vehicle mula sa mga barko ng Japan at Amerika na nakadeploy malapit sa dalampasigan. Agad namang bumaba ang mga reconnaissance personnel mula sa mga bangka at sasakyan at naghanap ng posisyon sa tabing dagat upang ma-secure ito. Sumadsad naman sa dalampasigan ng MSDF landing craft, air cushion, hovercrafts at mga landing vessel ng US Navy na nagbigay daan sa mga armored vehicles at iba pang mga sasakyan na makapag-landing. Ayon kay Major General Hajime Kitajimi, ang commander ng GSDF Amphibious Rapid Deployment Brigade, ang pagkakaroon umano ng kakayahan na depensahan ang mga malalayong isla ay magpapahinto sa mga potensyal na kaaway mula sa mga pagsalakay at makakapag-iwas sa digmaan. Ngayon mga kapatid, maliban sa joint military exercise na ito ng Japan at Amerika sa mga isla ng Japan, sanib puwersa ring nagtungo sa South China Sea ang mga tropa ng US Navy, Royal Australian Navy at Royal Navy upang magsagawa ng isang link exercise, isang coordinated maneuvering exercise at iba't ibang pinagsamang operasyon. Ito yung ikinagagalit ng China mga tol eh, yung mga pagpunta ng ibang mga bansa dito sa South China Sea. Kaya kita nyo ngayon no, nung nakaraan, di ba, gumanti sila sa New Zealand at saka sa Australia. Tinanong bakit daw may mga barko ng China doon sa dagat malapit sa New Zealand. Ang sagot ng kanilang ambassador, no? Bakit may mga barko sila sa South China Sea, 'di ba? Ganun ang sagot nila mga tol. Talagang nagulantang ang China sa pagsasanay na ito. Ang mga unit kasi na lumahok dito ay kinabibilangan ng US Navy Arleigh Class Guided Missile Destroyer na USS Benfold, ang Royal Australian Navy Hobart Class Guided Missile Destroyer na HMES Hobart, at ang Royal Navy River Class Offshore Patrol Vessel na HMSP. Ang mga magkasanib na pagsasanay militar na ito mga kapatid ay malaking hamon sa militar ng China na gustong maghari sa buong South China Sea. Ayon nga kay Commodore Jonathan Lee, Joint Force Maritime Component Commander para sa Australia's Headquarters Joint Operation Command, ang regular umano na mga military engagement sa pagitan ng mga defense forces sa Indo-Pacific ay makakatulong upang mapanatili ang seguridad at katatagan ng rehiyon. Ang aktibidad ni daw na ito ay patunay ng lumalaking kakayahan ng Australia at Estados Unidos na magtulungan sa komplikadong maritime environment. Bilang isa sa mga pinakaabalang ruta ng kalakalan sa dagat at tahanan ng halos 2/3 ng populasyon ng mundo, mahalaga raw na tayo ay handa, nais at may kakayahan na harapin ang anumang hamon. Sa naturang maritime training, nagsanay ang 3 barko ng kanilang kakayahan na magpalitan ng mga data gamit ang kanilang mga tactical data link systems. Samantalang ang maneuvering exercise naman ay sinanay ang kakayahan ng mga crew na maglayag ng magkasabay sa iba't ibang kondisyon na nagpapabuti sa kakayahan ng 3 bansa sa sariling depensa at komunikasyon. Sakit sa ulo ng China mga kapatid ang mga pagsasanay militar na ito ng iba't ibang bansa na handang tumutol sa kanilang ambisyong dominahin ang rehiyon. Kasi expansionism nila mga tol, yun ang pinoproblema na maraming bansa eh. Yung ugali ng China na hindi sila kontento sa kung ano yung meron sila at nag-e-expand sila ng nag-e-expand paunti-unti na to the point na halos
parang hindi sila napapansin. Pero ngayon malabong hindi sila mapansin eh. Nakatingin na sa kanila ang buong mundo mga tol dahil sa ginagawa nila eh. Wala na silang pakialam doon sa legitimacy. Ang ano sa kanila, ang taktika nila, brasuhin yung mga bansa na apektado ng ginagawa nilang pag-expand. Bagamat madalas ding nagpapakita ang China ng puwersa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga live fire exercises, ngunit talagang nadedehado sila dahil sa nagsasanib puwersa ang mga bansang nais pigilan ang kanilang kasakiman. Ang US Navy ang regular na nakikisalamuha at nagsasagawa ng operasyon kasama ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ginagawa nila ito bilang pagpapakita ng kanilang magkasanib na pangako sa pagpapanatili ng internasyonal na batas. Ang mga pinagsamang operasyon na ito ay nagbibigay sa kanila ng mahalagang pagkakataon upang magsanay, mag-ehersisyo at paunlarin ang kanilang tactical interoperability sa pagitan ng mga alay sa Indo-Pacific. Ang US 7th Fleet naman ang pinakamalaking forward deployed numbered fleet ng US Navy at sila ang regular na nakikipag-ugnayan at nagsasagawa ng operasyon kasama ang kanilang mga kaalyado at kasosyo sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific. Samantala, nagkaroon na ng desisyon ng Amerika na isama nito ang Pilipinas sa pagiging exempted sa mga bansang hindi na makakatanggap ng foreign military assistance na noy inutos ni US President Donald Trump. Ang hakbang na ito ng US mga kapatid ay napakahalaga sa Pilipinas. Muli nitong pinatibay ang pangako ng dalawang bansa sa kanilang kasunduan sa alyansa at ang pagpapalakas ng kooperasyong pangdepensa at interoperability. Ayon sa isang ulat mula sa Reuters, ang Trump administration ay naglabas ng $5.3 billion mula sa mga na-freeze na foreign aid na pangunahing inilaan para sa mga programa sa seguridad at laban sa droga. Maraming naapektuhan dito yung pagpapatigil ng ng Amerika ng mga foreign aid. Kabilang sa mga security exemptions ay ang $870 million para sa mga programa sa Taiwan, $336 million para sa modernisasyon ng mga puwersa ng seguridad ng Pilipinas at higit sa $21.5 million para sa body armor at mga armored vehicles para sa National Police at mga border guards ng Ukraine. Sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas, mahalaga ang tulong mula sa Amerika sa mga pagsisikap ng bansa na i-modernize ang armed forces nito at palakasin ang kakayahan sa dagat, lalo na sa gitna ng tumataas na alalahanin laban sa China na nangaabala ng mga barko at eroplano sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Noong nakaraang taon, inanunsyo ni na dating US Defense Secretary Lloyd Austin at State Secretary Antony Blinken ang grant na $500 million para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Ang mga kaganapang ito mga kapatid ay patunay na ang tensyon sa Indo-Pacific ay patuloy na lumalala at ang mga bansa tulad ng Japan, Estados Unidos at ang kanilang mga kaalyado ay hindi magpapatalo sa mga agresibong hakbang ng China. Pero ngayon mga tol, ang China tila walang takot, no? At nagsalita na nga sila sa Amerika na kung gera gusto ng Amerika, 'di ba? Tariff war, trade war o kahit anong uri pa ng gera 'yan. Handa kaming lumaban hanggang huli, sabing gano'n ng China mga tol. Ang di nila alam, war prick tong US. Minsan gumagawa na lang ng dahilan tong US mga tol para makapagsimula sila, lalo na pag nangangatid na tong mga to. Papadala ng Japan ang kanilang nag-iisang destroyer sa Taiwan Strait. Ipinapakita nila ang lakas at determinasyon na hindi lamang ipagtatanggol ang kanilang mga teritoryo kundi pati na rin ang mga internasyonal na alituntunin ng malayang pag-navigate sa mga karagatang ito. Ang mga magkasanib na pagsasanay militar ng US, Australia at UK ay nagsisilbing signal na ang mga bansa sa rehiyon ay nagkakaisa upang mapanatili ang seguridad at balanse ng kapangyarihan. Ang Pilipinas sa kabila ng mga pagbabago sa mga polisiya ng Amerika ay nakakatanggap ng patuloy na suporta na naglalagay sa atin ng isang posisyon ng kaligtasan at paghahanda para sa mga susunod na hakbang. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang mga hakbang ng Japan at mga kaalyado nito ay isang malakas na mensahe sa China na ang kanilang ambisyon ay hindi basta-basta makakamtan. Habang ang mga bansa sa rehiyon ay nagsasanib puwersa, ang kanilang layunin ay hindi lamang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, kundi tiyakin ang internasyonal na kaayusan ay mapapalakas at mapoprotektahan. Kaya naman sa kabila ng lumalaking banta, ang pagkakaisa at determinasyon ng mga bansa ay magbibigay pag-asa na magpapatuloy ang pagsusumikap para sa isang mas matatag at mas ligtas na hinaharap. Ikaw kapatid, ano? Pero itong ginagawa ng Pilipinas na pagsisikap na hanggat maaari makaiwas tayo sa gera, mukhang dun pa rin talaga papunta eh. Kasi kahit anong gawin nating iwas, kahit anong gawin nating pagpapakabait mga tol, may bagot panibagong gimmick na naiisip itong China mga tol para lumala talaga yung tension. Diba? Hindi na nga natin sila pinapalagan sa mga water cannon. So medyo may katagalan na mga tol mula nung huli nilang water cannon, diba?
At medyo may katagalan na rin mula nung huling nambangga sila ng barko natin. Pero ngayon patuloy silang lumalapit, umaabot pa nga ng 34 nautical miles sa mga dalampasigan natin. 'Di ba? Tapos may mga kumakalat pa mula sa Chinese social media account na inaangkin nila ang Palawan, yan daw ay part ng bansa nila noon pang unang panahon mga tol. Tapos ngayon, may pinangangambahan na ang China ay magpapatupad nung tawag dito air defense zone, no, dito sa West Philippine Sea, sa airspace natin, which is kinikilala nila as their own. Kaya mga tol, talagang alam mo yung kahit umiwas, no, ang Pilipinas, parang doon pa rin papunta, kasi sabi nga gano'n ni Secretary Gibo, 'di ba? The biggest threat ngayon mga tol dito is yung Chinese aggression. No, para magiging payapa na lang talaga rito sa South China Sea kapag sa West Philippine Sea kapag nanahimik sila, 'di ba? Pero ngayon mainit ang ulo nila mga tol dahil meron silang gera ngayon ng Amerika at saka ng China, no? Nagkakainitan na sila mga tol. Kasi nagpataw si Donald Trump ng taripa, 'di ba? Canada nagagalit din sa Amerika. Sa Mexico, tas eto sa China, pero etong China nag-react talaga na matindi. Nag-mention na ng gera. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga kaganapan na to? Pwedeng nangyari na to sa nakaraan, pero sa tingin nyo ba mga kapatid, etong Japan ay nagpapakita na rin ng puwersa dito sa China mga tol? Dahil isa sila sa mga apektado sa ginagawa ng China ng pang-aangkin ng mga lugar di ba? Tulad nga na sinabi natin kanina, yung airspace nila, 'di ba? Sa loob ng exclusive economic zone nila kasama sa kinokontrol ng China. Anyway, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.